Gaano nga ba kasarap tumira sa isang bansang mababa ang krimen? Yung tipong hindi mo kailangan mag-alala na baka ma-hold up ka. Kinundina ng Korean community ang ng Korean national sa Angeles City sa Pampanga. Dead on arrival sa ospital ang isang Korean national na riding in tandem sa Maynila. Isang Korean national matapos siyang hold-upper na tumangay ng kanyang bag sa Pampanga. Kahit maglakad ka sa gabi, walang mamumuong takot sa dibdib mo. Kahit mag-isa ka lang, walang mga agaw ng gamit mo, ng pera mo, at wala ka ring aalalahanin tungkol sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Ganito ang buhay dito sa Korea. Tahimik, disiplinado, at ligtas. At sa mundong puno ng gulo, ang ganitong klaseng katahimikan ay isang biyaya. As you can see guys, no, naglalakad ako mag-isa dahil gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kasarap manirahan sa isang bansang alam nating mababa ang krimen. So, 11:44 na po ngayon, no, ng gabi. Ganito kaganda guys, no, kapag alam natin na hindi tayo mapapahamak. Alam nating walang manununtok sa atin, walang mga hold up, walang mga agon ng mga gamit natin. Di ba? Ang sarap maglakad-lakad. Dito kasi sa South Korea guys, mababa talaga ang krimen dito. Hindi uso dito yung hold upan, hindi uso dito yung nakawan, hindi uso dito yung batuhan ng molotov, ng pillbox, yung mga nag-aaway-away. Wala kasi, karamihan dito talaga may trabaho. So, busy kami sa mga buhay-buhay namin. Wala kang tambay dito guys eh. Alam niyo yung pakiramdam na safe ka na wala kang ibang iisipin kundi maglakad-lakad lang. Kumbaga magtanggal lang ng stress, ng ganito, ng ganyan. Ganito kasarap kapag alam nating secure tayo sa isang lugar. Baka naman isipin nyo guys, no, na bias ako, baka sabihin nyo na masyado akong kampi sa South Korea. Hindi naman. May mga lugar din naman sa Pilipinas na sabihin natin na walang krimen or mababa ang crime rate. Pero alam natin sa sarili natin na kinakabahan tayo tuwing lalabas tayo ng kalsada. Unlike dito sa South Korea, kahit maglakad-lakad ka ng ganito, kahit magsisigaw-sigaw ka dito, hindi ka mangangamba na baka mapagtripan ka, na may mga tambay dyan, na bigla kang batuhin ng bote. Dito wala, kahit magsisigaw nga ako dito eh, kita nyo, walang katao-tao. Ganito kasarap kapag alam mong safe ka sa isang lugar. Ako laki ako Metro Manila, so doon ako lumaki, doon ako nagtrabaho. Every time na lalabas ako ng gabi, kinakabahan talaga ako kasi iniisip ko mamaya agawin yung cellphone ko, nakawan ako, hold upin ako, suntukin ako, saksakin ako. So kung ikukumpara dito sa South Korea, hindi ko pa naranasan ang ma-hold up dito. Ni manakawan nga, hindi pa eh. Nakakaiwan pa nga ako ng cellphone sa lamesa. Hindi naman nawawala. Pero syempre, hindi naman porke nandito tayo sa mababa ang krimen na bansa, ay magiging kampante na tayo, no? So maging ano pa rin tayo, mapagmasid, kailangan mag-ingat pa rin tayo. Kahit ako guys, kahit ganito yung ginagawa ko, nag-iingat pa rin ako kasi hindi naman ako sa tao natatakot eh. Alam nyo kung saan? Sa multo! Multo ba? Sa Korea, karamihan ng gasolinahan ay self-service. Ikaw na mismo ang maglalagay ng gasolina at magbabayad sa machine. Kasama ito sa kultura ng tiwala at disiplina ng mga tao dito. Tingnan nyo yung gasoline station dito. Walang nagbabantay. Kumbaga ano to, self-service yan eh. Hindi nila kailangan ng mga gasoline boy dito. Pero may mga gasoline pa rin naman na may nagbabantay pero isang tao lang talaga. Wala ring guard. Ganyan sila katiwala sa mga tao dito. Alam nyo kung bakit? Kung gagawa kayo ng kalokohan dito, napakaraming CCTV dito guys. Kanto-kanto. Kung saan-saan yan. Bawat kanto dyan may mga CCTV dyan. Dito sa Korea, may mga tindahan ng tinapay na walang bantay. Ang tawag nila dito ay buin mejang. Papasok ka lang, pipili ng gusto mong tinapay, tapos ikaw na rin ang magbabayad sa machine. Tingnan nyo dito guys, no, walang nagbabantay na naka-share. So ako lang magbabayad nito kusa. Ayun, no, yung bumili ako ng 2 tinapay. Dahil mababa ang crime rate sa maraming lugar sa Korea, hindi ganun ka-risky para sa may-ari. Diba? Ayun, no, walang bantay dito. Ako lang mag-isang bumili. So kung sa Pilipinas to, baka ubos na to lahat. Pati ang convenience store halos self-service na. Minsan, isang staff na lang ang nagbabantay. More on monitor na lang sila. Bakit? Simple lang, mababa ang crime rate. Hindi gaanong risky kahit kakaunti ang tao dahil generally, safe naman ang environment lalo na sa mga urban areas. Dun sa pinasukan ko guys, isa lang talaga yung nagbabantay doon, yung cashier lang mismo, diba? Walang guard, walang mga dicer. Isang tao lang yun ha, ganun kalaki. Pero isang tao lang yung nagbabantay. Alam nyo kung bakit? Labas loob, tad-tad ng CCTV dyan. So walang magtatangkang magnakaw dyan, no? Tinan mo, magnanakaw ka, isang tinapay, 2 tinapay. Magkano lang ba tinapay dito? Parang 1,001 o 40 pesos lang, di ba? Magnanakaw ka, magkano babayaran mo? 5 million won.
Kahit sa mga ganitong lugar, wala kang makikitang mandurukot eh. Hindi ka mag-aalala na baka mawala yung wallet mo, baka hablutin yung bag mo, baka bariling ka. Wala, ganito lang. Tamang kwentuhan lang yung mga matatanda, yung mga tao. May kanya-kanya silang buhay. Walang pakialamanan dito. Hindi rin uso rito yung mga small talks. Kahit iwanan mo yung bike mo, hindi mo mawala. Pero syempre, ilak nyo pa rin bilang security pa rin. No? Alam naman natin na lahat ng bansa may may mga dark side dyan. Walang perfectong bansa. Sa tingin nyo, gaano nga kaya ka-safe ang mga Pilipino dito sa South Korea? Safe na safe kami dito sa Korea. Safe to safe kami rito sa Korea. Safe na safe dito sa South Korea. Safe dito sa South Korea. Safe dito sa Korea. Safe kami dito sa South Korea! Safe dito sa South Korea. Paano kung bumaba ang krimen sa Pilipinas? Ang sarap siguro lumabas ng bahay na mag-isa. Walang mga nagbabatuhan, walang nakawan, walang holdapan, walang taong nasasaktan. Yung tipong magagawa mo yung gusto mo nang walang namumuong takot sa dibdib mo. At lahat ng Pilipino ay disiplinado. Alam kong darating ang araw na magiging ligtas ang Pilipinas. Isang bayang muling babangon sa hirap, muling maglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan. Sa araw na yon, ang bawat Pilipino ay makakalakad ng taas noo sa sariling lupa. Walang pangamba, walang takot. Muling mamamayani ang katahimikan, kapayapaan at malasakit. At sabay-sabay nating itataas ang watawat hindi lang bilang simbolo ng ating lahi, kundi bilang patunay na kaya nating magbago, kaya nating magkaisa at kaya nating ipaglaban ang isang bayang nararapat para sa mga susunod na henerasyon. Napagsarahan na naman ang pinto sa kasamaan. Abate lang makakapasok. Tihado ba? Na tayo'y mga Pinoy! Sino naman ang